babalik sa ating Session 5 para sa ating 50 Days of Supernatural Transformation. At tayo ngayon tatalakay sa isang mahalagang bahagi pa rin ng ating pagbabago, ang ating relational health. So, our session is about transform in my relational health. Session number 5. Ang ating memory verse o sa Tagalog, nagbago sa aking kalusugan ng relasyonal. Yan. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. So yung ating pinaka-keyword yan, love each other deeply. Let's pray. Father God, salamat po sa oras na to. Pagpalay mo po ang aming pag-usapan sa pagkakataong ito, nawa kami lumago at magtuto patungkol sa aming mga buhay relasyonal. Kaya tumamang lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Katulad ng ating binanggit last time, tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng dalawang bagay, pagbabasa at ating mga relasyon. Kung sino yung ating mga kausap, sino yung nakaka-impluwensya sa atin. Kaya mahalaga na tayo po ay pumili ng mga taong makakatulong sa atin na lumago at mas maging mabuting tao. Sabi sa pag-aaral, there are two ways para tayo ay magkaroon ng kaibigan. Two kinds of friends na ating mamimit sa ating buhay. Una, yung casual friends na resulta ng mga pagkakataon or circumstances. Ito yung mga nakilala natin dahil nga nakaklase mo o dahil nga na-meet mo somewhere, something like that. At there are close friends na pinili natin. Friends, mga kaibigang malapit na ibungan ng ating pagpili na talagang sinabi natin ito ang gusto natin maging kaibigan. Kaya nga at sa ating mga papangasawa, di ba, pili mo yan. At yun ang mas mahalaga na uri ng kaibigan dahil ito ang makaka-apekto sa atin. At ito yung mga tao na talagang that will tell us who we are. Dahil nga sabihin mo kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Ayan. So napakalaga na tayo ay pumili ng mga tamang relasyon o tamang mga kaibigan. Sabi nga ng Proverbs 10:7-19, ito nga yung sinasabi natin na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi sa TLB, a mirror reflects a man's face, but what he is really like is shown by the kind of friends he chooses. O diba? So napakalaga na pumili ka ng tamang kaibigan dahil nga malalaman kung anong uri kang kay tao kung sa pamamagitan ng mga kaibigan na pinipili mo. Kung mga pinili mo mga masagulero, di ba masagulero ka rin? Kung pinipili mo mga matahimik, di tahimik ka rin. Kung pinipili mo mga mababait, di mabait ka rin. Yan, Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully. So, lalo nga kung ang pag-usapan natin ay lifetime friend o kaya partner. Napakahirap na pumili ka ng maling pagpili. Dahil nga, hindi mo mapipili ang pamilya mo, ang tatay mo, nanay mo, pero mapipili mo ang kaibigan mo. O even makakarelasyon mo ng habang buhay. So napakalaga na magkaroon ka ng tamang pagpili na makakatulong sa iyong buhay. So pag-usapan natin ngayon yung mga bagay muna na mga tao na hindi mo dapat piliin, sabi ng Bible. So at least there are 5 kinds of people na talagang dapat na wag mo raw piliin bilang kaibigan. So let's just go through it. Number 1 ay yung mga tamad na tao o mga lazy people. 2 Thessalonians 3:6, our friends, we command you to in the name of the Lord Jesus Christ to keep away from all believers who are living a lazy life. Okay? So pangalawa, angry people, mga tao magagalitin. Do not make friends with people who have hot, violent tempers. You might learn their habits and not be able to change. Okay. Proverbs 22:24-25. Pangatlo, immoral people o mga taong immoral. Yan, kaya sa napakalaking sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5, I told you not to associate with immoral people. Now, I did not mean unbelievers who are immoral or greedy or are thieves or who worship idols. Avoid them. You would not have to get out of the world completely. What I meant was that you should not associate with the person who call himself a believer but is immoral. Imagine, kahit nasabi pang siya believer, pero kung immoral naman, ay hindi mo dapat i-associate. Pang-apat,
Greedy people, mga taong sakim, do not eat the food of a stingy man, for he is a kind of man who is always thinking about the cost. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. At panglima, unbelieving people, mga taong di mo na napalataya. Yan, mapakalagay, lalo sa partner, di ba? Don't team up with those who are unbelievers. 2 Corinthians 6:14. Sabi nga, do not be unequally yoked with unbelievers. So, kung yun ay mga taong na dapat mong pagpiliin, sino man ang dapat mong pipiliin? Ano mang kaibigan, ano unang mga tao ang dapat natin piliin sa ating buhay? So, number 1, ay piliin natin malalapit na kaibigan na hahamunin tayo sa ating kaisipan, o will challenge us mentally. Diba? Yung talagang tatalino ka. Sabi nga ng verse, Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise. Diba? Kapag matatalino ka, usap mo, tatalino ka rin. As iron sharpens iron, so a man sharpens another. So, piliin natin mga tao na talagang lalago tayo, marami kang matututunan sa kanya. At pangalawa, piliin mo mga taong susuportan tayo kasi yung damdamin, o you will support us emotionally. Yung talagang nandiyan, he will always there for you. Diba? No matter what, at anong mangyari. Yung lahat umalis na, pero siya nandoon pa rin. Sabi nga Proverbs 17:17, a friend loves at all times. The brother is born for adversity. So, ibig sabihin ng friend loves at all times, hindi lang in good times, even in bad times, nandiyan. Even at your worst, nandiyan siya para sa iyo. Kaya ang, di ba, sabi nga ng Bible din na bear one another's burden. Talaga yung ating trabaho talaga sa bawat isa, na tayo ay laging nandiyan para sa bawat isa. And then, choose close people who will strengthen us spiritually. Who will strengthen me spiritually. Palalaksin tayong spiritual. Talagang lalakas ka. Kaya nga, mahalaga yung tayo na sa Bible study, ang mga barkada natin, mga Kristiyano, dahil it will strengthen us spiritually. Sabi ng 1 Thessalonians 5:1, encourage one another and build each other up. At sabi pa Hebrews 10:24, spur one another on toward love and good deeds. So, ito yung mga tao na dapat nating piliin. At alam natin na napakahalaga na tayo ay makakita ng mga ganitong tao. Mga tao na will challenge us mentally, will support us emotionally, and will strengthen us spiritually. So, ang tanong, paano ka makaka-attract ng ganitong mga kaibigan? Paano ka magkakaroon ng mga ganitong kaibigan? Ang sagot, by being that kind of a friend. Amen? So, yun po ang maging solusyon, na ikaw mismo ay maging ganoong tao na people will be challenged because of you. People will be challenged, will be supported because of you, and people will be strengthened because of you. So, sa pamamagitan ng pagiging ganoong klaseng kaibigan. So, ang tanong ngayon is, paano tayo magiging ganoong klaseng kaibigan? How can we Paano tayo bumuo ng malusog na pagkakaibigan? How can we develop to build healthy relationships? How can we build healthy relationships? So, number 1, get interested in other people. Maging interesado tayo sa ibang tao. Diba? Yung hindi lang puro ikaw ang iniisip natin, kasi problema nga sa atin, kaya talagang minsan hindi tayo magaling sa pagkaibigan. Kasi because of our selfishness, diba? Gusto mo, I, me, diba? Lalo ngayon sa panahon to, na talagang nasa panahon tayo ng self-centered culture, diba? Pag tumingin ka sa picture, kapag ang tititingin mo sa picture kapag tumitingin ka, lalo kung nandun ka, diba? Yung itsura mo, kung ano itsura mo, kapag maganda yung itsura mo doon, ay ganda ng picture. Pero kapag pangit yung picture pangit yung itsura mo, ay wag yan, pangit yung picture na yan. So, pero hindi makakatulong na ikaw ay interesado ka lang sa sarili mo. To be a good friend, you must be interested with other people. Sabi po ng Proverbs 18:1, unfriendly people care only about themselves. So, do you want to be like that, na ikaw ang sariling interest mo lang ang gusto mo?
Talagang you will be an unfriendly person. Kaya ang sabi ng Philippians 2:4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. So ang isipin mo, hindi lang yung sarili mo interest, kundi yung interest din ng iba. Yan ang tunay na kaibigan, na madalas nga, mas unahin mo pa yung pangailangan ng iba kaysa yung pangailangan mo. Pangalawa, para ikay makapag-build ng good relationship, ito napakahalaga, don't be a chronic complainer. Yan, wag ka mag-isang reklamador. ang hirap yata kasama na kapag ang katabi mo ay lagi nagreklamo, di ba? Ang laki kita, lagi negative sa gobyerno, sa church, sa tao. Di ba? Ang hirap. Sabi ng Philippians 2, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Sa mundo talagang wala kang magagawa. Puro reklamo, magbasa ka ng Facebook ay puro reklamo. Talagang napaka-toxic ng ganyang kaibigan, di ba? Na wala kang marinig kundi negative. At pangatlo, of course, be a good listener. Maging mabuting tagapakinig. Na ito nga mahirap sa atin minsan hindi tayo good listener. Samantalang dinesign tayo ng Diyos na to be a good listener. Sa paanong paraan, hindi talker. Dahil nga isa lang bibig natin, dalawa ang ating tenga. Meaning to say, dapat mas madalas ka nakikinig kesa nagsasalita. Problema minsan sa ibang tao, salita ng salita, hindi nakikinig. At ang pinapakinggan niya lang sarili niya. Pero if you want to be a good friend, to build good relationship, be a good listener. And everyone say, Amen. James 1:19, be quick to listen and slow to speak. Yan, tayo mabilis makinig at mabagal magsalita. Proverbs 20 verse 5, counsel in the hearts of man is like a deep water, but a man of understanding will draw it out. So kapag daw marunong ka makinig, dapat talagang nandiyan ka para you can help a person. Diba ganun ang mga magagaling na counselor? Nakikinig lang, pinapalabas lang kung ano yung dapat lumabas sa kaisipan ng isang tao hanggang matumbok nila kung ano yung dapat talaga ayusin sa buhay ng isang tao. Pero kung ikaw ay pero hihingi na payo sa'yo, tapos wala kang daw, kung hindi nagpayo, talagang it will really help if you will not be a good listener. So, another thing that we need to do as a friend, accept people unconditionally, o tanggapin ng mga tao ng walang kondisyon, diba? Dahil nga kung paano tayo tinanggap ni Lord mismo ng walang kondisyon, dapat dapat tayo ay ganun din sa mga taong ating gusto maging kaibigan. Kasi nga ito yung mga tao na you will accept them, you will love them in spite of themselves, diba? Kung paano si Lord minahal tayo kahit na ano tayo, ganun din dapat dating gawin. Katulad yan sinabi sa Romans 5:15 verse 7, accept one another just as Christ accepted you. O diba? Unconditionally tinanggap ka ni Lord kahit anong tsura ka pa, kahit maging sino ka man, tinanggap tayo ng Panginoon. Kaya ganun din dapat natin gawin sa tulad na sinabi natin verse kanina, a friend loves at all times, in good times and bad times. Kahit ano pa nagawa ng kaibigan mo, hindi lang sa mabait siya, kahit sa pinaka-worst na sitwasyon ay dapat nandiyan ka para maging mabuting kaibigan para sa isang tao. At ang sumunod, panglima, help people feel significant. Tulungan mo mga tao na maramdaman na sila ay mahalaga. Napakahalaga niyan na talagang maramdaman na kasi di ba binabaliwala ka na sa tao, di ba? Sinasan niya yung dumating ka sa isang lugar tapos wala man lang nakapansin sa iyo, parang baliwala ka, di ba? Talagang you feel offended and all that. Pero para maramdaman ng tao na siya ay mahalaga, maramdaman niya, padama mo na siya ay mahalaga. His presence is special. Kaya nga pag may nawawala sa church, talagang dapat nararamdaman natin, hindi yung maat pa, malay ko't pakailam ko kung wala siya. Yan. So sabi ng Romans 12:10, honor one another above yourselves.
Di ba, problema sa panahon natin ngayon, di ba, payabangan, di ba, flex na ng ano-ano sa Facebook and all that, para kikwentuhan, wala kayo sa lolo ko, wala kayo sa nanay ko, etc., etc. Pero sabi ng Bible, ang talagang dapat ginagawa ay, we honor one another above ourselves. Philippians 2:3, don't be selfish, don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Sino sa inyo nakapag-isip na ng ganyan na mas magaling pa ang kaibigan mo kaysa sa iyo? O lagi may inisip, mas magaling pa ako dyan sa taong yan. Diba? If you will always feel that you are more special than others, then you will have a hard time to find friends for life. Yan. Pang-anim, be sympathetic. Maging maawain. Yan talagang sabihin maramdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Diba, kapag malungkot ng isang tao, di maging malungkot ka para sa kanya. Kapag masaya siya, maging masaya ka para sa kanya. Diba, baligtad, diba? Iba, pag nalungkot, masaya ka. Diba naman, pag masaya siya, naiinis ka, diba? Yan, so sabi ni Romans 12:15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. So, we must get involved in the lives of other people. Maramdaman mo yung nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. And then you will be a good friend. At pang-pito, ito mahalaga. Stick with them in tough times. Yan. Manatili tayo sa kanila sa mahirap na panahon, lalo sa mga panahon na kailangan. Yan talaga, I hope people will really be sensitive in that. Na kapag ang mga tao may pinagdadaanan, you'll be there for them, di ba? Yung, kaya nga, sarap pakinggan yung mga tao na, tawag ka lang kung may pangailangan ka. Ayun yung mga tao talaga, totoong kaibigan na, they will be there for you, even in tough times, di ba? Lalo nga sa yung mga katulad yan, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, mga may problema, may pinagdaanan. Sabi nga ni Rick Warren, di ba, nobody has to suffer alone. So, if you want, kung gusto mong ikaw ay damayan ng mga tao, dapat marunong ka rin dumamay. Because alam natin, lahat ng ginagawa natin ay bumabalik din sa atin. Bumabalik din sa atin para tayo ay magawan ng kung ano yung ginagawa mo sa kanila. Sabi ng Proverbs 18:24, there are friends who pretend to be friends, but there is a friend who sticks closer than a brother. So may mga nagkukunwaring kaibigan lang, pero yung totoong kaibigan mananatili lalo sa hard times, diba? In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Yung ganun kaibigan, that's what friends are for. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 4:9-10, ito ginagamit sa kasal, pero ito rin sa magkakaibigan. Two are better than one, because if one falls down, his friend can help him up. But pity a man who falls and has no one to help him up. Aray, ang hirap na nag-iisa. Yan, I know that, na talagang hirap na nag-iisa. Kaya mahalaga na na talagang you'll be there for each other. So napakahalaga na tayo maging ganitong kaibigan. So ano uli yung 7 bagay na ating pinag-usapan, how to be a good friend. So ano pa yung 7 bagay na dapat nating tandaan bilang para tayo magkaroon ng mabuting pakipagkaibigan, to build good relationships. Number 1 is be interested in other people. Yan, tayo maging interesado sa ibang tao. Pangalawa, don't be a chronic complainer. Pangatlo, be a good listener. Yan, tayo makinig sa mga tao. Pang-apat, accept people unconditionally. Pang-5, help people feel significant. Maramdaman mo nila na mahalaga sila, lalo para sa iyo. Pang-6, be sympathetic. Yan, talagang tayo ay ma-involved sa kanilang buhay. At pang-7 ay be there, especially in hard times. Yan, mahalaga yung mga bagay na yan. Pero kapag ikaw may kaibigan na talagang gusto mong talagang magandang relasyon, ang Pangulo ay dapat natin ginagawa, lalo na sa mga kaibigan na hindi pa nadadala sa Panginoon. Ang Pangulo ay ito yung mahalaga, share Christ with them, o ibahagi si Kristo sa kanila. Na sana sa mga kaibigan natin ay compare kami, mga best gift for them as a friend ay
sila ay madala na sa Panginoon. Sila ay ma-share mo sa kanila na sila ay mahal ng Panginoon. Diba? Kung meron ka kaibigan na hindi mo pa na-sharean, dapat mag-sorry ka sa kanya na na talagang para sila ay madala mo sa Panginoon. Pwede mong gawin minsan na ang katulad ng ganito na alam mo, friend, alam mo, brother o sister, magtagal na tayo magkakilala, magkasama tayo, pero I need to ask for an apology. Humingi ako ng tawad sa iyo. O bakit? Kasi meron akong hindi nasabi sa iyo, dapat sana sinabi ko na sa iyo matagal na sa akin to, pero hindi ko nasabi. Pwede bang patawarin mo ako? O sige, patawarin kita. Ano ba yung dapat mo sabihin sa akin na hindi mo pa nasasabi sa akin? Yeah. At sabihin mo sa kanya ay alam mo na ako ay may relasyon kay Jesus at gusto kong ibahagi sa iyo si Jesus kung paano kong kilala siya, na mahal ka ng Panginoong Jesus, kung paano niyang minahal ako. So ang tawag natin yan ay apology evangelism. So in that way, di ba, you can get across to your friend and share Jesus Christ. Kasi kung ang mayroong pinakamalagang band sa mga kaibigan, dapat sana ang ating relasyon sa Panginoon. Katulad niya ng binanggit dito sa Luke 8:39. Go back home and tell everyone how much God has done for you. Then the man went all over town telling everything that Jesus had done for him. So, balikan natin ating mga kaibigan at sila ay ibahagi natin si Kristo sa kanila. At lalo sila magpapasalamat sa iyo dahil nga ikaw naging tunay na kaibigan para sa kanila. So, ito yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang tunay na kaibigan. At para nga, katulad na sinabi ko kanina, na paano ka makakatagpo ng ganito maging kaibigan, dapat ikaw muna ang gumawa para sila ay magkaroon ng relasyon sa iyo, para magkaroon ka ng good relationship with other people. Sabi ng Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. So ikaw muna magsimula. Hindi ka maghihintay na gawin nila yun sa iyo. You start to be interested in others, to not complain, to listen to people, to love them unconditionally, to let them feel significantly, to be there in tough times, to feel with them, and dahil nga ito ay magiging magandang paraan para tayo ay maging kaibigan. Kung paano si Kristo, sinabi niya sa John 15:15, I do not call you servants any longer, instead I call you friends. Kasi nga lahat nito ay nangyari sa kanila. Nawa tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa buhay at tunay na magsimula tayo, even starting with our families and then around people surrounding us, so that we can have healthy relationships for the rest of our lives. God bless you, at nawa ay tayo ay patuloy na magkaroon ng maayos na mga relasyon sa bawat isa. Let's pray. Father God, salamat po sa pagkakataong to na kami ay patuloy na natututo at patuloy na nalalaman na mahalaga ang aming mga relasyon. Nawa, maging katulad kami ng mabuting kaibigan na sinasabi ng salita ng Diyos, at kung paano kami mismo ay makaka-benefit din sa mga taong mabubuting kaibigan na pinipili namin na makaka-influensya sa amin positively. Kaya ikaw po ang aming best friend sa aming buhay. Nawa, ito ay dumaloy din sa aming mga relasyon sa bawat isa. For this we pray in the name of the Lord Jesus Christ, our best friend, and everyone say, Amen, Amen. So God bless you, and see you next session.